Ilang years na po kayong OFW diyan po sa Antigua? Ako, And anong Father's Day yung pinakamabigat na halimbawa wala po kayo sa tabi ng inyo pong mga anak, paano niyo po dini-deal yun, Sir Jason? bali ho, um, yung pong pagiging OFW ko po ay since 2004 pa po ako. Bali, galing po akong Dubai, 10 years. Tapos, dito sa Antigua po, lumipat ako po, since 2004 to 2009 Dubai. Tapos, dito, 7 taon na, since 2019. Bilang po OFW at celebrate ng Father's Day, para po sa akin, bilang tatay, gagawin po naman natin lahat ang magagawa natin para sa ating pamilya. Kahit medyo malungkot sa malayo, pero mas kasiyahan na po nating mga tatay na makitang masaya ang ating mga anak at ating asawa. Yun na lang. Opo. Ito sir, bago tayo magpatuloy, maitanong ko lang anong oras na po ba diyan sa Antigua ngayon, Sir Jason? Well, bali, alas 9:07 na ng gabi. Iyon, gabi diyan, umaga po rito. Pero ito, sunod po nating katanungan, Sir Jason, ano? Paano niyo po sine-celebrate yung Father's Day diyan sa abroad? Pipiling ko, sir, parang mag-isa po kayo diyan. May ginagawa po ba kayo para sarili niyo or video call lang po tayo sa ating mga anak pag ganito, sir? Bali ho, sa akin po, yung video call sa aking mag-iina, sa aking Mary Jane, sa asawa ko si Mary Jane, sa mga anak ko. At bahay lang kasi ang lugar po namin ay probinsya style. Ang mga bahay po ng mga Pilipino rito ay layo-layo. Bali po ang kailangan po may sasakyan kayo rito ay wala naman akong sasakyan dito at bike lang po ang ginagamit ko. So, as of tonight, stay lang po muna ako sa bahay. Yun lang po. Opo, iyon. Dito, sir, pag ganitong Father's Day, ano po yung inyong sinasabi sa inyo pong mga anak? Pag halimbawa nakakausap nyo sila through video call, pagka ganito na Father's Day, Sir Jason. Lagi po silang unang-una, wala silang makakalimot tumawag sa taas. Kasi ayun po ang talagang nagbibigay sa atin ng blessing at gabay. Tapos, laging igalang ang kanilang ina at ang kanilang mga lola para yan pong yung ano yun po nila yung kaugalian nating mga Pilipino lagi munod sa mga nakakatanda. Yan lang po. Okay po. At ito, sir, maisingit ko lang, sir, na katanungan. Kumusta po ang relationship ninyo sa inyong mga anak? Kayo po ba ay stricto sa mga anak ninyo? Gaano kayo kamahal ng inyong mga anak, Sir Jason? Ako po kasi lumaki po kasi yung mga anak ko nang malayo lagi ako. Since 2004 ako nag-abroad, yung anak kong babae ay pinanganak ng 12-12-12. Nakasama ko lang po siya ng nagbakasyon ako at umuwi ako para makita siya. Tapos balik na ako after a month. Tapos every lang po, 3 years, with 2 months, doon ko lang po sila nakakasama. Kasi bilang tatay, po kasi akong yang para sa akin po hindi po ako makakakuha ng sapat na kita kung sa Pilipinas po ako mag-i-stay. Kaya, isa Opo, iyon. Kumbaga sir, ito yung naging motivation ninyo kung bakit po kayo nag-abroad. Kasi yung iba pinipili na lang dito sa Pilipinas para daw makasama yung pamilya. Pero kayo sir, ito yung nagbigay sa inyo ng motivation para mag-abroad, Sir Jason. Opo. Opo, kasi po ang pangalan po sa gusto ko lang po kasi yung makita masaya ang aking mga
mag-iina. Masaya, masaya na ho ako. Yun lang po. Okay po. And ito pag-usapan natin Sir Jason ano, yung mga anak niyo sir, kumusta po yung kanilang ano, halimbawa yung mga achievement nila sa pag-aaral, kumusta po sila? Ano, honor student ba? May scholarship? Kung ano yung kanilang mga Um, achievement ngayon or status, Sir Jason? sa pag-aaral naman po ng mga bata, ay ako naman po ay satisfied kasi po yung lagi po silang kasama sa honor. Panganay ko, tapos yung bunso. Tsaka po, natututukan po ni Mrs. yung kanilang pag-aaral. Kasi po, teacher din po yung asawa ko. Dati po siyang teacher. Um, pero po ngayon, ay ano na lang, ano po siya, yung mas pinili na lang po niya na mag-virtual assistant sa ano, para po lagi niya kasama yung mga bata. Opo. Ay, ito pala sir, bago ko makalimutang itanong, ilan ba sir yung inyong anak? And ilang taon na sila ngayon, sir? Bal Bale, dalawa, isang babae, pinanganak siya noong 12-12-12. Ngayon ay 13 years old na. Yung lalaki naman ay 10 taon na. Si Opo, Jorin, iyon. tsaka si Mati. Okay. Nung time sir na kayo ay nag-abroad, bago kayo mag-abroad, paalis pa lang kayo ng ano ng Pilipinas. May times ba sir na parang pinigilan kayo ng mga bata? Na tay, wag ka nang umalis, dito ka na lang. Ano yung naramdaman niyo doon, sir? Hindi ako ready sa ano. Syempre, kung pwede lang bumalik at wag tumuloy, kaso, pag nasa airport ka na kasi sir, may kasabihan kasi kami mga OFW, pag ikaw ay tumapak na ng airport at pumasok ka na ng ano, wag ka nang lilingon eh. Kasi, yung pag lumingon ka, baka makita mo mga anak mo umiiyak, baka hindi ka makatuloy. So, ako po lagi, pag ako po iaalis, lagi yung ang ano ko sa sarili ko ay mag-spend ng time sa buong pamilya, sa aking mga anak, sa aking mag-ina, sa aking magulang, mga kapatid. Tapos, spend ko ang lahat ng happy moment. Tapos, mga moment ng ilang oras na lang, pag airport, talagang ibubuhos ko. Ngayon, pag ako po ay pumasok na ng airport at nandun na po talaga sa departure, huling tingin ko po, titingnan ko sila at isang dasal at isang malalim na hininga. Sasabihin ko yung Lord, ikaw na akong bahala. Hindi na po ako lumilingon kasi po, mabigat ho eh. Mabigat ho sa isang, wala po kasing magagawa talaga. Opo, opo. Pero hindi naman sila sir tutol na mag-abroad ka. Papayag naman sila, sir. Yung pong, nung mga bata pa sila, syempre, hindi pa nila masyadong naintindihan, so okay lang. Pero po ngayon pong lumalaki na sila, yung pong aking mga anak, ay nagtatanong na rin, lalo na ho yung aking lalaking anak, na, Daddy, pwede bang dito ka na lang, umuwi ka na lang, huwag ka na lang mag-abroad. Ginagana ko siya ng ganun. Eh, kahit yung pong asawa ko, ganun din, sinasabi, matapos lang namin yung mga pangarap namin. Sabi ko, ganun talaga. Kasi, kung hindi ko dahil sa trabaho kong pag-abot, wala naman po akong may bibigay na magandang buhay sa akin mag-iin. Opo. Ano sir yung ano, ito maisingit ko ulit sir. Ano sir yung ano, yung mga challenge na na-experience ninyo during that time na syempre nagsisimula pa lang tayong magpamilya, mayroon na tayong anak, tapos bago tayo mag-abroad, ano kaya sir yung ano natin, mga na-experience natin na challenges, Sir Jason? Marami ho. Talagang dumating sa punto na bilang, kasi pag OFW ka, marami ho talagang pagsubok na harapin bilang OFW. Kasi you are on your own. Pag nasa ibang bansa kayo, wala rito yung mga kapag-anak nyo, wala yung mga kakilala nyo, mga bagong kakilala. So, mag-a-adjust ka para kilalanin yung mga tao.
Huwag kang magugulat sa mga mararanasan mo kasi minsan yang masakit man sabihin pero minsan po mismong Pilipino pa rin po minsan na nagbabagsak sa kapwa Pilipino kapatid. So, ang sa akin po, maging matatag kayo sa hamon ng buhay pag nasa labas kayo, pag nasa labas kayo ng bansa. Kailangang matibay ang mentalidad nyo at saka yung loob nyo. Kailangan may goal kayo pag alabas kayo ng Pilipinas. Laging sasabihin nyo, may goal ako. Kailangan strict lang kayo sa goal nyo kasi sa abroad, maraming temptation. Opo, yun. Actually, totoo yan, sir. Sinasang-ayunan ko yung sinabi niyo, sir. Mm. Talagang minsan yung kapwa Pilipino pa natin yung nagbababa or naglulugmok sa atin eh. Pero dito, sir, sa sunod kong itatanong, sa part naman tayo, sir, ng mga anak nyo, kumusta po sila bilang mga anak? Ano ba yung katangian na gustong-gusto nyo sa kanila, Sir Jason? Sa anak ko, bunso, si Mati, malambing. Tsaka, ano siya, yung caring siya, napaka-caring niya. Siya yung, parang mini version ko. Yung ugali ko nakuha niya. Yung dalaga ko naman, siya yung mini version ng kanyang ina. Masipag, matalino, athletic, tsaka marami siyang athletic, nasali na rin siya sa mga contest, sa mga pageant, gano'n. May siya active siya sa mga sports sa school. So, para sa akin, pag nandun ako, ramdam ko naman, siya sa akin, habol din siya sa akin, makadadi din. Yun, pag mga kailangan ng katulong ng yung alalay ng kanilang ina, nandun naman sila, willing naman sila, naman sila, ano rin naman yung mga anak. Proud ako sa kanila. Okay po, yun. Ito pala, sir, naalala ko. Paano pala, sir, ang kung halimbawa sa pag-aaral po ng mga anak ninyo? Kasi minsan sa school, sabi nung teacher, dalhin nyo yung mga tatay nyo dito sa ganitong activity. Paano yung mga anak nyo, sir? Ano yun? Kasi syempre, nasa abroad kayo. Ano yung napipil nyo pag ganun, sir? Na may mga activity sa school, kailangan ng tatay, pero hindi nila madala dahil nga sa sitwasyon po ninyo, nasa abroad kayo. Paano ang ginagawa dito siguro, sir, ng inyong family sa ganitong mga situation? Ano yung nararamdaman nyo dito, sir? Siyempre, masakit sa akin bilang ama na wala ako dun sa nila. Ang ginagawa ko ay papakiusapan ko yung biyanan kong lalaki o yung kapatid kong lalaki, mga kapatid kong lalaki, na samahan muna para tumayo nga. Nakakatuwa naman po, yung pamilya ko po, ang biyanan ko naman po ay supportive din sa aking pamilya. Pero po bilang part ng isang ama, siyempre masakit po, bali sa aming mga ama, kaso wala po akong magagawa kasi kung uuwi po ako, nandun nga ako. Wala naman hindi naman ko naman may bibigay yung mga pangangailangan nila. So, parang bilang po sa isang ama, parang hindi ko yata po kakayanin na makita yung mga anak ko na nahihirapan. Okay lang sa isang ama na okay na yung ako na lang yung mag-taste. Huwag ko lang makita yung mga anak ko. Opo. At ito, sir, nakalimutan ko palang itanong. Ano pala, sir, yung work nyo dyan sa Antigua? Sir Jason. Bali ho, chef po ako ng Japanese restaurant. Nag-sushi po ako, tsaka yung hibachi, yung teppanyaki. Pero po, dito po, bali sa hotel na pinagtrabaho ko ngayon, all around na po ako, lahat na ho ng restaurant. Bali, 13 yung restaurant dito. Mexican, Italian, French, Greek, kung ano pa ho. Lahat ho yun, dinudutihan ko na rin kasi ang inassign po ako ng amo kong executive na Pilipino na ako yung magiging mostly, ginagawa niya akong backup doon sa mga tao na hindi po pumapasok o mga absent, gano'n. So, bali po, all around ako dito bilang chef po dito sa hotel dito.
Opo. Diyan ba sir sa Antigua meron din ba diyan ano, Father's Day? Halimbawa ngayon sa Pilipinas Father's Day. Diyan ba sir meron din ganito na Father's Day? Paano sila mag-celebrate sir? Um, ano rin naman, yung mga taga rito na din naman mga family-oriented din naman po yung iba nakikita ko. Sa nakikita ko yung iba. Bali ho, nag-ano naman din sa trabaho ko, meron silang pinopost tsaka mga ano na program para sa mga tatay sa mga empleyado. Yung government naman dito nagpo-post din naman po ng mga Happy Father's Day. Minsan po makikita mo may mga part dito na mayroong mga Father's Day event, gano'n. So, pero po, bali, hindi po kagaya sa atin na talagang expressive tayo mga Pilipinos. Sa kanila po kasi hindi po sila ganun ka-expressive po. Yan. Opo. Ano sir yung nami-miss nyo dito sa Pilipinas? Especially pagka nakaka-bonding nyo yung inyong mga anak na hindi nyo syempre nagagawa ngayon kasi malayo kayo sa isa't isa, Sir Jason. Madami. Siyempre, una dyan, yung pamilya ko, yung banding namin ng mga anak ko, yung banding namin ng asawa ko, ng mga kapatid ko at saka ng inay. Ang pinaka namimiss ko kasi nung umuwi ako nung last 2023, wala po akong ginawa kundi yung igala sila eh. Igala, punta kami sa mga lugar na yung bang hindi namin napuntahan. Tapos, mahilig po kasi ako sa aquarium, mga isda. So, yun naging banding din namin ng mga anak ko. So, gumawa ako ng aquarium para sa kanila. So, yun yung, lalo na yung dalaga ko, yung, pag nagsasayaw kami, yan. Ay kaming, kasi yung bunso ko naman, pag matutulog na, lagi nakayapos, saka si Macy's. Yun po, namimiss ko. Sama sila. Opo, iyon. At ito, sir, nasabi nyo kanina sir na parang okay naman, medyo tanggap naman nila yung pagpunta nyo sa abroad pero nagtatanong sila kung kailan po kayo uuwi. Pag sinasabi nyo sir na syempre hindi kasi may trabaho po kayo dito, nandito yung ating bread and butter, hindi naman sila sir nagtatampo sa inyo, yung inyong mga anak? Tay, ba't hindi Bali ka ho, pa kasi umuwi? yung bunso ko po, May mga malimit ganong po magtanong pahayag, ng ganyan. sir. Hindi naman sila Ah, sir nagtatampo? yung pong bunso kong anak, ang mahilig po magtanong ng ganyan, kung kailan ako uuwi, bakit kailangan ko pang ano. Bali ho, pinapaliwanag ko sa kanya na anak, kung hindi ko gagawin to, wala akong, wala tayo, hindi ka makakapag-aral sa magandang school, wala kang kung anong meron tayo ngayon, wala kang sasakyan, gano'n. Hindi mo makakain yung mga gusto mo. Pinapaunawa ko na lang sa kanya nito. Tapos sasabihin ko sa kanya na si daddy, kailangan mo na mag-stay dito sa abroad kasi unang-una, nagpapagawa po ako ng bahay kasi yung bahay ko, binenta ko. At gusto ko na rin ng maiayos muna yung bahay na yun. Lalo yung sinasabi ko sa mga anak ko. Tiis muna mga anak, kung next year, pangako ni daddy. Sana, kasi plano ko kasi umuwi ngayong taon na to. Kaso, yung nagmahalan yung gas, nagtaas na yung pamasahe. Kaya hindi mo na makala si daddy. Hindi lang. Opo. Ano sir yung pinakamagandang regalo na naibigay niyo sir sa inyong mga anak? Kapag sila halimbawa birthday, may achievement na nakuha, Sir Jason. Sa tingin ko naman, alam mo yung materialis na bagay, hindi, para sa akin, hindi ano yun. Para sa akin, yung naiano kong bagay na ano sa kanila ay yung buo kaming pamilya kahit malayo ako. At nasasabi ko naman lagi sa kanila, lagi ko naman silang kausap. Na mahal ko sila at mahal sila ng kanilang ina.
Yung po napalaki po namin sila ng maayos. Para sa akin po yun yung pinakamaganda kong naibigay kong regalo sa akin. Opo, very well said, sir. Pero ito, sir, may times ba, sir, na dahil sa lungkot, umiiyak tayo sa trabaho? Dahil sa lungkot sa ating pamilya, minsan wala na tayo sa wisyo, hindi makapag-focus. May mga ganun ba, sir, na moment? Ako, maraming beses, sir. Maraming beses. Eh, wala naman po tayong magagawa. Kasi nga, maraming beses na nandyan na pag ako'y kagaya nung nagluluto ako nung na-experience ko nasa Dubai ako. Nagluluto ako ng Arabic food na ihawan, mga ihaw-ihaw. Siguro mga 5 dipa. 5 dipa ko ang ihawan, ang haba. Tapos, ako lang mag-isa nagluluto sa katanghaliang tapat, 12:00 ng tanghali, kainitan. Nasa kainitan din ako, sir. Ang guest nakakain ay nasa 500 katao. At ako lang mag-isa nagluluto. Yung init ng pinaglulutuan ko, tapos yung init ng araw ay nagsasalubong ko ay talagang ako'y umiyak. Sabi ko, ang hirap ng buhay. Hirap kumita ng pera. Yun yung hindi ko makakalimutan, sir, na pag-iyak ko, na talagang tumatak sa akin. Sabi ko, ang hirap pala maging mahirap. Pero, pag naisip ko po yung mga anak ko, baon ulit. Hindi pwedeng, sumuko. Opo, yun. Ito, sir, maidagdag ko pang katanungan. Ano ngayon, sir, yung pangarap ninyo para sa inyong mga anak? Bukod sa, syempre, makatapos ng pag-aaral, ano yung inyong parang dapat ma-achieve nila to, Sir Jason? Unang-una, pangarap ko, huwag silang magkasakit, maging lumaki silang mabubuting bata, may pagtakot sa Diyos at paggalang sa matatanda. At maging successful sila sa buhay. Yun lang naman po ang sa akin ang maging makatapos sila sa pag-aaral at magkaroon sila ng magandang trabaho at magandang buhay. At magkaroon ng maayos na makakasama in the future. Maayos na Opo, yun po ang yun. pangarap ko para sa kanila. Yes po, yun. Ito, sir, balikan ko yung tanong ng inyong anak na kung kailan kayo uuwi. Ito, sir, i-rephrase ko lang. Ano ba, sir, o kailan ba, sir, yung turning point na, ito, hindi na ako mag-a-abroad. Uuwi na ako para makapiling ko ang aking pamilya. Kailan kaya yun, sir? Sa tingin ninyo? Bigat ng tanong. Kahit ako, hindi ko masabi. Pero, mga bata po kasi ang mga anak ko eh. Pero sabi ko, hanggat kaya pa. At kung ako'y makakaipon at makakapag-start ng negosyo at magkakaigi, eh, mas pipiliin kung sa Pilipinas na lang ho. Para masubaybayan yung mga anak ko. Lumalaki, nakakasama sila. Mas ko na rin ho kasi sila. Sige lang po. Okay. Sige, okay lang So, yun, sir. Okay lang po. Naintindihan naman namin, sir, ano po, talagang mahirap itong ating sitwasyon ngayon. Kasi malayo tayo sa ating mga anak and sa ating pamilya. Pero eto, sir, siguro mga remaining question na lang. Kung i-rate nyo po ang inyong sarili bilang isang tatay sa inyong mga anak, sa palagay nyo ba, sir, or in your own, sa inyong pong sarili, sa inyong pong sariling opinion, para ba sa inyo, sir, kayo ay best na tatay sa ating mga anak? Or bakit, sir? sa akin po kasing palagay,
hindi ko pong, para sa akin po, alam ko pong ginawa ko yung, sa tingin ko pong the best ko. Pero ho, mas magsasabi kong the best na rin, mas masasabi kong nagawa ko ang lahat. Pag kung makikita ko ho silang mga nakakatapos na, maayos ng buhay, yun po, ang para sa akin the best na nagawa ko. Sa ngayon po kasi, para sa akin, parang wala pa po ako sa kalahati ng dapat ko magawa para sa kanila. Pero I know I did my best. Pero ang hindi ko lang talaga kayang magawa ay yung lagi akong nasa tabi nila sa pagkailangan nila. Kasi wala eh, ganito lang muna ang kaya ng daddy. Mag-abroad sa ano. Opo. Eh, Regular nyo naman sir nakakausap yung mga anak nyo. Regular naman kayo nagbi-video call, na ganyan. Nag-chat, Sir Jason. Oo, regular naman. Bali, minsan pag natutulog ako, nandiyan sila, ka-video call ko. Lalo na yung dalaga ko. Pag hindi ako makatulog, tatawagan ko yung anak ko, o kaya si Mrs. Sabihin ko, hindi ako makatulog. Lagi ko lang yung cellphone ko dyan sa gilid. Tapos ka-video call ko sila. Maya-maya, tulog na ako. Nag-update naman si Mrs. Lagi naman din nag-message si Mrs. Tumatawa. Kahit yung mga anak ko. Lalo na pag minsan yung, siyempre mga bata, minsan nag-aaway din. Nagsusumbungan yan. Pero, lagi ko naman, yun ang nakakatuwa naman sa mga anak ko. Na lagi rin naman silang nag-update, tsaka yung asawa ko. Opo. Sa mga tatay dito sir na nakikinig sa atin, for sure merong mga tatay ngayon na nakikinig sa atin. Ano yung maipapayo nyo sa kanila, Sir Jason? Hindi ko, ako kasi, yung, para sa akin kasi, bilang mga tatay, yung maging matatag kayo para sa mga anak ninyo pag dumarating kayo sa pagsubok, huwag kakalimutan magdasal. Unang-una lagi kayo tumawag kay Lord. Lalo yung mga OFW yung tatay, mahirap sa abroad. Maraming temptation, maraming pagsubok. Basta lagi kayong magdasal at iwas sa gulo. Yang laging ang isipin kung may magdedesisyon laging ipagdasal mo ng gagawin at laging prioridad yung para sa pamilya at syempre sarili mo. Alam ko lahat naman ng tatay gagawin lahat para sa kanilang pamilya. So, para sa akin, sa mga tatay dyan nakikinig, Happy Father's Day at stay strong, mga brad. Masal. Okay po. Laging dasal. At ito, sir, mga ano na lang, mga karagdagang tanong na lang po. Kung makakausap nyo ngayon, sir, yung inyong mga anak, kung halimbawa lang, kung may gusto kayong sabihin, iwan na mensahe sa inyo pong anak ngayon o sa dalawa nyo pong anak ngayon, eto, baka nanonood sila, sir, ano yung inyong gustong iwan na mensahe sa kanila? Lagi kayong mag-iingat mga anak. Malayo man si daddy, lagi nyo isipin na ginagawa ng daddy to para sa inyo, sa kinabukasan nyo. Okay, kung laging wala ako, patawad. Pero, mahal na kayo ng daddy. Alam niyo, gagawin ni daddy ang lahat para sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Tingnan nyo, lagi nyong alagaan din. At kasi malayo ako sa iyong ina. Basta lagi kayong mag-iingat.
papasok, laging pray. Lumaki kayong maayos. Yun lang. Wala akong hinihiling na kahit anong material. Basta magtapos kayo ng pag-aaral. Tapos, mag-aaral kayo mabuti. Maging mabait na bata. Mahal na mahal. Opo, iyo. Patawarin nyo dahil malaging malayo. Okay po, iyo. So ito, sir, bago tayo magtapos, baka may nakalimutan akong tanong, may gusto kayong idagdag. And kanina may binabati kayo, sir, pero kanina kasi, sir, choppy yung ating line. Ito, sir, ulitin Okay, natin okay. yung pagbati. Baka may gusto kayong batiin dito sa Bicol, sa Kamsur. Bigay ko ulit sa inyo, sir, ang line. Sir. Sige, bali, sa mga taga Bicol, meron akong mga tropa rito, mga taga Bicol si Ate Ningning, wait lang, nag-message sa akin yan. Si Ate Ningning, si Kuya Jill, si Kuya Virgilio, and si Ate Ningning, tsaka si Big Big, si JC Tan, tapos yung kanyang buong pamilya, ang sa babatin sa Barangay San Francisco, Balatan, taga ron sila, Camarines Sur, family Monedero, sa mga anak at apo ni Tatay Virgilio at Leticia Monedero. Bali, yun yung parents nung kakilala ko rito, mga taga Bicol. Rex Algora at Dudoy Monedero. Happy Father's Day sa kanila, sa mga taga Barangay Malawag na buwan, Camarines Sur. Sa family Nelo, Tatay Edis at Nanay Nisha Nelo at family Guadalupe, Jerly Guadalupe, Happy Father's Day. Pinababati po yan ni Ate Ningning at ni na Kuya Jill, Kuya Virgilio. At ang binabati ko naman po yung pamilya ko dyan sa Quezon Province. Binabati ko po yung Evangelista family sa Chaong, Quezon Province, at Mitra family. Ang aking ina na si Gregoria Evangelista, asawa ko si Mary Jane Mitra, mga anak ko, Jorin, Mati, mga kapatid kong si JR, Jester, and Jinkay, biyanan kong si Jerry Mitra, mga bayaw at hipag ko, at mga kababayan dito sa Caribbean, Antigua. Yun po ang ang nais ko pong parating. At saka po sa mga bumubuo po ng inyong programa.